Take two tayo, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Breaking news. Kapapasok-pasok lang po, kinumpirma na po ng SMNI, pati po ng mga organizer, pati po dito sa programa nila Ka Eric. Yun pong Maisog Rally sa Dumaguete City ay tuloy na po, no? Tuloy na po yung Maisog Rally. Wala po makakapigil, no? Sunog na naman ang mga hindi marunong magsuri ng mga vlogger ng ni Tambilawan Vloggers na nag-announce at tuwan-tuwan nag-announce na hindi na raw po tuloy, no, yung Maisog Rally diyan po sa may Dumaguete City. Tuloy na tuloy po, no? Lalong-lalo na to si Abe, hindi na unawaan kasi. Dakdak ng dakdak. Congratulations din po, no? May bago na po na mga grupo na rallyista maliban po dito sa mga traditional na rallyista, yung mga militante, mga kagrupo po nito ni Baba Reyes. Tapos po, ito pong mga grupo po ni Pangulong Duterte sa Maisog Rally. At nadagdagan na po ang mga tumututol po sa pamamalakad ng ating pamahalaan, no? Tinututulan po ng mga nagrally kanina yung opisyal na opisyal po na anong tawag dito? Posisyon. Opisyal na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas tungkol po sa ICC. Kaya po sila nagrally sa may Senate. Congratulations po yung mga nagrally dyan, mga nakapula. Kung anumang grupo kayo. Kunwari hindi natin. Kasi nalilito ko. Marcos loyalist. Tapos tumututol sa mga tumututol sa anong tawag? Tumututol sa opisyal na posisyon ng pamahalaan. Wag po natin sila i-discourage, wag po tayong tumulad sa kanila. Hindi po nila aminin na nilangaw sila kasi ibang baliktad sila eh. Pag 100,000 yun ang nilangaw. Wag po natin silang pagtawanan, encourage po natin. Ganyan lang sa simula. Malay nyo, pagdating ng Sara resign, naku, marami na kayo. Thank you very much muna kay Ernie Salvatos Campita na nagbigay po sa atin ng 50 stars. Ganyan lang po talaga pag nagsisimula. Siyempre, ngayon pa lang po kayo kami nga nung una, yung nagrally po kami na umaten kay Pangulong Duterte yung sa Quezon City, mga wala pa yatang una, wala pa sila 100. Tapos sumunod, mahigit 100 na. Pasasaan ba't dadami din kayo? Basta tuloy-tuloy lang sa pagtutol sa gobyerno. Nagrally, tinututulan yung opisyal na pahayag. Okay. At syempre po, ito po yung binabanatan po ngayon si Senate President Zubiri, no? Na dahil ayaw raw pong imbestigahan si Pangulong Duterte tungkol po dito sa gentleman's agreement. Akalain mo yung Zubiri, mag-iimbestiga na si Martin tapos hindi ka susunod. Ha? Ano ka ba, Zubiri? Bakit ayaw mo sundin ng si House Speaker? Ikaw naman talaga. Nagbabago ka ng linya. Kaya ka binabanatan ng mga hindi na tuloy nila alam. Ganyan po sila. Pag hindi ka nila napasunod, kaaway na tingin sa'yo. Ano pa ba? Yan lang po. Pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Congratulations po sa unang rally.
pagsabak sa pagpoprotesta, no? Pinoprotesta po ng grupo ng mga Marcos loyalists. Yun pong ay tinututulan po nila yung o kinokontra. Hindi nalilito ko kung paano ko sasabihin, paano ko ibabalita, no? Mga Marcos loyalists tinututulan, kinokontra yung opisyal na posisyon ng pamahalaan na pinamumunuan po ng kanilang sinusuportahan na si Pangulong Marcos. Kaya po sila Marcos loyalists ay dahil sumusuporta po sila sa kay Pangulong Marcos, no? Pero tinututulan nila, kinokontra, o kung ano man yung gusto nyong sabihin, no? Kasi po may opisyal po sa madaling muntik sa kalikutan ko bumagsak. Muntik nang bumagsak yung mga taga-FB. Sa madaling salita po, nagrally po sila para papasukin yung ICC. Yan. Okay, ang tanong ko po, ilan? Tawa kayo ng tawa sa sa mga maisog rally Pero hindi ko po kayo gagayahin. Ayoko pong mang-insulto dahil sa dami. No? Ganun po talaga. Naniniwala ko pag baka sa sumunod na rally nyo, dadami pa yan. Okay. Ang tanong ko po sa mga umaten ng rally, alam po ba nila na ang Pangulo po ng Pilipinas ngayon ay si Pangulong Marcos? Kung alam po nila, alam din po ba nila na ang opisyal na posisyon ng ating pamahalaan na pinamumunuan ni Pangulong Marcos ay wag papasukin ang ICC o wag makipagtulungan sa ICC? Alam ba nila? Hindi po ako bungi lang. Alam kaya ng mga nagrally na ang opisyal na pahayag ni Pangulong Marcos paulit-ulit ay hindi tayo makikipagtulungan sa ICC at walang jurisdiction? Ibig sabihin, gusto ba ng mga nagraraling ito na mga Marcos loyalists, gusto ba nila na itanggi o ang hirap tuloy, no? Ako nahihirapan Nahihirapan talaga ako, promise. Paano kayo magrarally laban sa inyong sinusuportahan? May opisyal na pong pahayag yung inyong sinusuportahan, si Pangulong Marcos. Ang sabi niya, hindi makikipagtulungan ng Pilipinas dahil walang jurisdiction ng ICC. Kaya ako po'y malabis na nagtataka. Pero tinuloy po nila, wala tayong magagawa. Pero congratulations po sa mga vlogger na naroon, ang tataas po ng views nila. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nakamtan nyo rin yung tinatamasan ng mga vlogger ni Duterte. Ay, pero na rin ba si Abe? Nagpakita ba si Abe? Hindi ko napanood Nagpakita ba si Abe? Abe, kayo nananawagan kayo tapos hindi kayo atin sa paralin nyo ha? Alam niyo na. Sa susunod, nako, excited pa itong mga vlogger. Sa susunod po, mas malaki na po ang inyong mga manonood sa inyo sa Sara Resign Rally. Ayos. Kukontrahin nyo na naman si Pangulong Marcos. Dahil sabi ni Pangulong Marcos, eto po, direkta na. Direkta nyo nang kukontrahin. Dahil si Pangulong Marcos, alam nyo po ba na yung cabinet secretary, ang nagpapasya lang po dyan, no? Kung yan ay matatanggal o mananatili, yung Pangulo ng Pilipinas, sabi nga, kahit maganda pa pinapakita mo, pag wala ka na sa graces of the President, no? Pag ikaw ay wala na po, hindi ka na po pinapaboran ng Presidente, tatanggalin ka na. Kaya po, Presidente lang po ang nagpapasya. Tanging Presidente lang po ang magsasabi kung ikaw ay tatanggalin na o mananatili. Yung iba po,
acting in behalf of the president. Yun po yun, no? Kaya po dito, direkta po to. Ang kukontrahin nila sa Sara Resign movement nila ay mismong presidente ng Pilipinas. Okay. Kaya labo-labo na to. Nagpapasalamat din kami sa inyo kasi ginagawa po ninyong siguro Bugs Bunny mentality rin sila na if you cannot beat them, join them, di ba? Kung hindi natin kayanin yung mga vlogger ni Duterte sa mga views, mag-rally na rin tayo. Congratulations po. Ang lalaki po ng mga views nila. Libo-libo po yung nanonood ng mga viewers nila na usually hindi naman po sila maabot ng libo. O, di ba? Makaka-competition niya na si Abe tsaka si Coach Janet dahil sa inyong pag-attend sa mga rally. Congratulations. Una pa lang yan. Sana sunod-sunurin nyo na para masaya sa Pilipinas. Para yung mga investors natin, pag nagtanong, ang dami palang tumututol kay Pangulong Marcos. Hindi po tumututol yung ibang nagrarally na yan. Mga supporter niyan. Supporter. Supporter, nagrarally rin. Opo. Supporter sila pero kinakalampag pa rin nila. Hindi lang nga supporter, loyalist. Loyalist sila pero kinakalampag pa rin nila ang pamahalaan ng Pilipinas. Okay. Di ba patawa? Okay, punta po tayo rito sa bago tayo pumunta doon sa Maisog. Meron pong nakangiti na naman to si Ferdinand Martin Romualdez, no? Speaker. Ito po ang sabi ni Ferdinand Martin Romualdez. Sa mga nagtatanong po kung sila ba'y makakasama sa ayuda o hindi. Sinagot na po ni Ferdinand Martin Romualdez. Ferdinand din pala to. Ito po ang sabi ni Martin Romualdez. Naniniwala ang administrasyong Marcos na wala dapat naiiwanan. Lening-leni pala ang dating na walang maiiwan. Kasama ang lahat sa ayuda. Malinaw naliwanagan na po kayo, no? Ulitin ko lang. Naniniwala ang administrasyong Marcos. Ano bang tawag dito? Yung may picture niya tapos yung meron siyang sinabi. Nakalimutan ko, quote card ba tawag dyan? Quote card. Ito po ang quote card ni Ferdinand Martin Romualdez. Naniniwala ang administrasyong Marcos na walang dapat naiiwanan. Kasama ang lahat sa ayuda. Kaya patuloy tayong magsisikap na gumawa ng programa para sa lahat ng sektor. Makikinabang sa tulong mula sa pamahalaan. Palakpakan po natin. Tanong ko po, Speaker Martin, saan po ang pila? Para ma-announce namin, gusto ko pong tumulong sa pag-announce. Kailan po ipapamimigay? Saan po ipamimigay? Kasi lahat no? Ulitin ko baka sabihin nyo naman ako lang nagsasabi nito walang cancel dito. Sumusuporta nga ako rito kay Martin. Magbo-volunteer po ako. Si Speaker Martin, sabihin nyo lang po, no? Dito po sa programa natin, ako na po mag-announce kung saan ang ayuda. Wala cancel. Lahat pasok. Pasok tayo lahat. Sabi ni Martin. Kay Martin tayo, ulitin natin. Naniniwala ang administrasyong Marcos na walang dapat naiiwanan. Kasama ang lahat sa ayuda. Malinaw po yan. Okay, ang tanong po namin, Mr. Speaker. Mr. Speaker, please. Where? Kailan? Where and when? Kailan po kami pipila para sa ayuda? Kasama kami Lahat, pati mga vlogger. Nako. Ayan Nakangiti po. Nakangiti po si Martin.
Kasama daw lahat. Pwede naman po talagang kasama lahat kasi imaginein po ninyo yung kay Duterte, 305 billion lang. Nakapagbigay ng 2 beses na ayuda. Ito po, 500 billion. Aba, kasama lahat yan. O, yan. Kung kailan at saan. Yun po ang pag-uusapan pa. Puta, pinangakuhan na kayo. Parang 20 pesos na bigas lang yan. Pinangakuhan. Pinangakuhan na nga kayo. Kasama, maghanap pa kayo. Ano ba naman itong mga to? Ito po, ang balita po sa... ito po, mahina talaga umintindi si Abe. Tinitignan ko yung kay Coach Jarrett, hindi na, in fairness kay Jarrett, hindi niya naman binalita. Tignan nga natin. Tignan nga natin. Kung mayroong balita si Jarrett. Kasi si Abe ngayon lang binalita niya nausog na naman daw ang Maisog Rally. Traitor agreement. Wala. Wala naman sa Maisog. Okay. Ang tanong ko kay Abe, naiintindihan mo ba talaga? Naiintindihan mo ba talaga yung mga sinasabi mo sa vlog? Abe? Ang binalita lang po namin lahat ng mga vlogger ni Duterte. Okay, ito po ang binalita namin lahat. Binawi yung permit, no? Hindi po rally. Hindi po kinansela yung rally. No? Sana marunong kang umintindi Abe. Pag sinabing binawi yung permit, walang permit para dun sa rally na gaganapin sa may lugar di ba? Pero ayon po sa batas ng Pilipinas, pwede kang mag-rally no? Sa mga Freedom Park. So kung may Freedom Park, doon po ang rally ng Dumaguete City. Sa Freedom Park, malapit daw po yan sa may anong tawag doon? Provincial government, provincial capital. No? Abe. Inaaraw-araw na kita. Basahin mo kasi. Unawain mo. Ang binawi ng mayor, permit. No? Ang binawi ng mayor, yung binigay nilang permit to operate kasi nga hindi nila kayang pangalagaan. Pero ngayon, sa balita ngayon, pwede na raw basta ilipat nila kasi nga siyempre kung open field po yan, katulad po nung sa Cebu at sa iba pa, kinakailangan pa nilang bakuran. Kinakailangan pa nilang mag-deploy ng mga pulis. Samantalang sa Freedom Park, katabi po ng Kapitolyo, malamang sa hindi po yan na masyadong delikado dahil marami pong pulis na nagbabantay na sa Kapitolyo in the first place. Unawain mo kasi mga balita bago ka mangantyaw na hindi na naman nausog na naman. Wala pong nauusog, no? Tuloy po bukas ang rally diyan sa Dumaguete. Wag po kayo, ang dami ko po nakikita, hindi ko nilang sasabihin yung mga pangalan, no? Marami pong mga vlogger. Ewan ko kung bakit concern sila. Dapat ang pinanawagan nyo, dumalo sa rally nyo. Di ba? Kaya walang dumalo Una, hindi kayo dumalo. Kung nanawagan, yun pala, hindi kayo dadalo sa rally nyo. In fairness sa mga vlogger po ni Pangulong Duterte, dumadalo po sa mga rally.
na pinanawagan nila. Namin pala. Ikaw, Abi, hindi mo naiintindihan. Akala mo bawal na yung sa Bulacan nga po, 'di ba? Sa totoo lang, tuloy na sana eh. Kaya lang nga dahil private, yung mismong nasa lupa na yung naghaharang, eh paano makakapag-rally kung yung mismong nakipagkontrata ang ayaw na? Eh eto po, Freedom Park, hindi po pwedeng isara yun. Lahat po ng rally pwede po sa Freedom Park. Kaya tuloy po ang rally, sa Maisog para bukas. Okay. Huwag po kayong maniwala sa mga vlogger, lalo na kung kalabang vlogger. Kung vlogger po yan ni Tambaluslos, bakit kayo, paano nila malalaman yung nanlilito po yan para hindi po pumunta yung mga tao? Makinig po kayo sa mga Duterte vloggers. Huwag po sa mga Tambaluslos vloggers. Abe, sa susunod unawain mo muna yung balita bago ka magkukukuda. Okay, punta na po tayo rito. Ito po ang sinasabi po nila ngayon kasi gusto po nila ituloy yung gentleman's agreement, no? Ayan, ito po ang sinasabi ni Representative Martin Romualdez. In the exercise of our oversight powers, we will direct the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreement on our national interests. Ano pong agreement to? Yung agreement po, yung sinasabi nila na secret deal daw with China. Okay. On our national interest, particularly our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. Okay. Ito, outright po, pwede nyo nang alam mo, Representative Martin Romualdez, Speaker of the House. Outright, pwede mo nang sabihin na walang involved na teritoryo. Bakit? Tatanungin nyo lang yung AFP, tatanungin nyo lang yung mga Coast Guard natin na may naagaw bang teritoryo nung panahon ni Pangulong Duterte o wala. Kasi teritoryo po yan. Alam niyo po ba yung teritoryo? Kung yan po ay isla o semi-isla, di ba? Outright po. Malalaman po yan ng AFP, makakapag-report po sa inyo kung may pinamigay si Duterte o wala. Hindi nyo na kinakailangan na mag-conduct pa ng mag-aksaya pa ng pera, panahon. Diyan po ang dami pong dapat na pinag-uusapan nyo sa Kongreso. Ano po numero unong problema ng Pilipinas ngayon? Survey na po magsasabi, kagutuman. Nadagdagan po ng milyon ang gutom. Instead po, na ang pag-usapan ninyo sa Kongreso, paano maiibsan ng gutom yung mga Pilipino, titignan nyo yung hindi nga kayo sigurado kung may secret deal o wala. Sino po may sabi na may deal? Wala po nagsasabing may secret deal, Sino po nagsabing may secret deal? Kayo lang. Media lang. Si Duterte po ba may sinabing secret deal? Wala. Yung China po ba may sinabing secret deal? Wala. Hindi pala sekreto ngayon, ito po ang problema dyan. Dalawa po ang sinabi ng China na kadil nila. Ito Speaker. Wala kaming pakialam kasi gusto nyong mag-umepal, okay lang. Gusto nyo mag-aksaya ng pera, okay lang din. Suko na kami sa inyo, wala na tayo. Kaya nga 0.4 ka lang di ba? Ibig sabihin, kaya ka 0.4,
hindi ka nagre-rehistro sa mamamayang Pilipino. Yung mga pinaggagawa mo na akala mo na nakakapagpatas, malayong-malayo ka sa kamalayan ng mamamayang Pilipino kasi hindi naman nila maramdaman yan eh. Biruin mo, anong pakialam nyo kay Duterte nung siya ay presidente? Kahit po makapag-deal yan sa mga kaibigan nating bansa, wag lang pong lahat po ng deal ng presidente sa kaibigang bansa ay valid. Lalo na kung hindi naman niya pinamimigay ang ating teritoryo. Ang tanong, meron po bang naipamigay na teritoryo? Sino po ba tinatanong nyo, may naiambag ka naman ba? Opo, nag-ambag po ako kanina ron. Sa inom po ba yan? Inumin po. Kung hindi naman po namigay si Pangulong Duterte ng teritoryo sa China, ano po ang dapat niyong pag-usapan? Wala po bang karapatan ng Pangulo ng Pilipinas na makipagkaibigan? Kung ayaw nyo nga, ano sabi ni Pangulong Duterte? Stop complaining. Kung gusto nyong i-repair, repair it. Kung gusto nyong palayasin yung China, so be it, gawin nyo. Ang dami nyong kuday. Tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Duterte. The mere fact na hindi nyo siya dinidemanda. Siya po ay pangkaraniwang mamamayan na. The mere fact na wala siyang kaso. Di ba? Parang parang timing. Pinag-uusapan ngayon yung PDEA leaks. Tapos gusto nyo pa rin. Ngayon, isusunod nyo ba ang susunod kong tanong? Isusunod nyo ba na pag-usapan yung deal naman daw ni Pangulong Marcos sa China ngayong 2024? Hindi, di ba? Hindi nyo imbestigahan. Bakit? Outright sinabi nyo na nagsisinungaling ang China. Bakit sa tingin nyo, pag si Duterte ang kadil, hindi nagsisinungaling? Pero pag si Marcos ang kadil, nagsisinungaling? Ibang China ba yung kausap ni Duterte? Alam ko si Xi Jinping rin ang presidente nun. Si Marcos po ba ibang presidente na ng China? Si Xi Jinping pa rin. Bakit? Pag sinasabi ng China na kami ay merong deal ni Duterte noong 2016, sinasabi nyo, traidor si Duterte, imbestigahan. Pero nung sinabi ng China na alam ni Marcos yung deal namin ni Duterte dahil binibriefing namin siya, at katunayan, may deal kami ngayon ni Marcos ngayon 2024. Abay, napakasinungaling naman ng China. Papasukin ng ICC. Hindi ba? Anong uri ng bobo ba mga Pilipino? Ulitin ko lang baka hindi nag-register sa inyo. Sabi ng China, nakipag-deal kami kay Duterte noong 2016. Grabe, nag-react agad nag-react agad yung mga chiwari-wariwap. Pati si Barry Gutierrez. Si Pibisco Barry Gutierrez. Pibisco Barry Gutierrez. Nag-react agad. Sabi, ay dapat imbestigahan yan. Binenta ang Pilipinas. Binenta ang Pilipinas dahil sinabi lang ng China na may kasunduan. Sinabi ng China, sinabi ng China. Alam ni Pangulong Marcos yung kasunduan. In fact, may kasunduan din kami ngayon 2024. Abay, sinungaling ang China na yan. So, pag sinungaling ang China, hindi natin siya imbestigahan. Iimbestigahan lang natin siya pag hindi siya nagsisinungaling. Ganun po ba ang gusto nyo sabihin? Sino po nagpapasya kung nagsisinungaling siya ang China o hindi? Kayo?
Wala kayong consistency. Dapat pag sinabi ninyo na sinungaling yung China ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nagsisinungaling yung China pag si Duterte ang kadil. Pwede ba yung ganun? Pero pag sinabi nyong hindi ko naintindihan eh. O ngayon, para matapos na lang to, binenta daw ang Pilipinas. Ano binenta ni Duterte? Anong lugar? Kasi natutukoy natin eh. Kay Pinoy, pwede nating tukuyin. Ito yung mga tinayuan ng artificial island. Matuturo natin sa mapa, mapipicturan. May picture ba kayo man lang kung ano yung sinasabi niyong binenta ni Duterte? Picturean nyo man lang. Kasi yung mga sinasabi nating sinakop ng China nung panahon ni Pinoy, natayuan ng mga base militar nila, may mga picture. Asan yung picture na naagaw sa atin ng panahon ni Duterte? Asaan? Ay hindi, sabi lang ng China yan. Nililihim nga sa amin. Pati yung teritoryong na pinamigay ni Duterte, nililihim. Nasaan yung lihim na yun? Hindi mo pwedeng ilihim yung isla. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo pwedeng ilihim yung isla. Sasabihin nyo, pinamigay ni Duterte yung teritoryo ng Pilipinas. Asan? Pag sinabi naming panahon ni Pinoy nakapagtayo, nanakop yung China, pwede mong picturean. Huwag po kayo magpapaniwala sa tokis-tokis. Napipicturean eh. Dati walang isla yun. Alam pa nga ng mga Pilipino kung saan galing yung pantambak doon, saan galing yung pantambak. Sa Sambales. Yung mga taga Sambales, tanungin nyo. Alam nila na sa kanila kinuha yung pantambak. Ngayon, panahon ni Duterte, picture lang, picture. Hindi na ako magba-vlogs. Picture yan. Atin to dati, nung panahon ni Pinoy. Atin to. Nung panahon ni Duterte, binenta niya to. Asan yung picture? Mahilig kayo resibo-resibo, no? O, wag na resibo. Picture. Asan yung picture? Okay, nanastuin. Alam nyo, hindi nyo mabubola. Mabubola nyo yung tao sa tokisan-tokisan pag nag-iinuman kayo. Pero pag nagbablog na tayo, meron ng mga dokumentong dapat kayong pinapakita. Hindi nyo pwedeng sabihin na traidor si Duterte, pinamigay ang Pilipinas. Anong pinamigay? Asan? Yan ang problema nyo eh. Panay kayo tokis. Sinabi namin na panahon ni Pinoy nanakop ang China. Matigas tayo nun. Oh, gusto nyo ng picture? Research lang kayo. Nariyan po ang mga picture. Gusto nyo pati yung may date pa eh. Ito yan noon nung panahon ni Gloria, ito yung isla na yan. Panahon ni Pinoy, ito yan. Ano yun? Pag kayo nakipagkasundo, sabi ng China, may kasunduan kami ni Marcos ngayon 2024 lang. Ha? Ano kayo patawa? Sabi ni Jared eh. Oh. China, may kasunduan daw kay Marcos. Ayan. Sana ba yun? PBBM, nakipag-agreement sa China. Patawa? Oh, sabi ni Coach Janet. Pag sinabi ng China na may kasunduan, patawa. Ibig sabihin sinungaling yung China. Pero pag si Duterte, traitor agreement. Ba may agreement na pagka-traidor? Kita niyo. Kailan tayo traidor? Asa ng picture?
Kasi noon, ganito yan, kasi noon, merong nakalutang na isla, ah, inuwi na ng China sa kanila. Ano yun inuwi ng China, yung islang pinamigay ni Duterte? Inuwi sa China kaya hindi kayo makapagpakita ng katibayan na may pinamigay si Duterte. Ano yung pinamigay? Putya, yung sinabi, hindi ko nga alam yung K Island na yun, kung ano man yun. Yun yung sinasabi ni ano, di ba? Yan yung sinasabi ni yung antapang pa ni ano antapang pa ni Carpe. Merong pinamigay. Ano yung sinasabi niyo walang pinamigay si Duterte? O wala na agaw? Meron na agaw. Ano? Yung K Island. O K Island, nakita ko nakatirik yung Pilipinas eh. Bandera ng Pilipinas yung nagwawagayway doon at walang nagbabantay. Mga researcher lang. Yan yung tatayuan ngayon. Yan yung inaangal sa Inquirer na tatayuan ngayon ng China. Researcher na Pilipino yung naroon. Natatandaan nyo yung may helicopter sa taas. Sino yung nasa baba? Pilipino yun. Mga researcher na Pilipino. Kanino yung helicopter? China. Kanino yung bandera nakalagay? Pilipinas. Tauhan natin. Habang hindi pa nalalagyan ng China. Hindi. Yeah? Wala. Pag naagaw ng China yan, hindi kay Duterte. 2024 ngayon, di ba? 2024. Ayusin niyo yung ano niyo, yung mga facts niyo. Ayun no, sa mga pamagat lang ni Jared, tinignan ko eh. PBBM nakipag-agreement sa China. Patawa. Ito naman, traitor agreement, scripted na panggulo. Tanyo. Pag sinabi ng China na nakapagkasundo kay Duterte, traidor si Duterte. Dapat imbestigahan. Pag sinabi ng China na nakipagkasundo kay BBM, sinungaling ang China.